56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 32, 29, 28, 97 minutes, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 seconds left. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
call to worship, in Psalms 119, verses 1 to 8, it says, "Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the Lord. Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart. They do no wrong, but follow his ways. You have laid down precepts that are to be fully obeyed. Oh, that my ways were steadfast in obeying your decrees. Then I would not be put to shame when I consider all your commands. I will praise you with all upright heart as I learn your righteous law. I will obey your decrees. Do not utterly forsake me." Let us pray. Oh, hallelujah. Abba, Father, the God of the universe, the God Almighty. Hallelujah, Lord Jesus Christ, our Savior, our Lord. Hallelujah, God the Holy Spirit, our great help, our mentor, our comforter. Father, we praise you, Lord. We glorify your name, O God. Thank you, Lord, for this is the night, this is the day that you have made, and we are here, O God, to worship you in spirit and in truth. Dakilang Diyos, maraming salamat po sapagkat ang salita mo po ay patuloy niyo pong ibinibigay, Lord, sa amin. Tulungan niyo po kami, Holy Spirit, na ang salita mo ay maitago sa puso namin upang ito ay maging gabay namin sa aming pong pang-araw-araw na buhay, upang ingatan po ang puso namin na wag po kami magkasala po sa iyo. Maraming salamat, Lord. Ang salita mo po ang aming kalakasan. Ang salita mo po, Panginoon, ang aming pagkain. Ang salita mo po, Panginoon, ang gabay namin upang kami ay mamuhay na merong pong mabuting patotoo, Panginoon, sa aming pamilya, sa aming pong mga mahal sa buhay. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming pong mga pagkakasala, dakilang Diyos. Samahan niyo po kami, O Holy Spirit, sa aming pong paglapit sa Abba Father, sa Lord Jesus Christ sa gabing ito. Lord, I declare, O God, an open heaven, O God. Let the atmosphere, Lord, be a worship moments, O God, before you, O Lord Jesus. And Father God, we declare, O God, healing be upon us, O God. And every day, O God, we are thankful, O Lord, dahil palagi mo kaming iniingatan, Panginoon. Lord, we pray for our brothers and sisters, O God, na kasama po namin sa pagsambang ito. Magkaisa po ang aming mga puso at ang aming spirito na ikaw lamang po ang aming maitaas. Ikaw lamang ang mabigyan ng karangalan, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay nagagalak sapagkat tinutulungan mo po kami, O banal na Espiritu, upang lumakad po kami na merong patotoo sa aming po mga buhay, upang ikaw ay aming maitaas, ikaw ang aming maparangalan lamang, O dakilang Diyos. Hindi po kami tatahimik, Panginoon. Hindi po namin ititikom ang aming mga bibig, kundi ikaw, Panginoon, ay aming pong itataas, dakilang Diyos. Ipagsasabi, Panginoon, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na nagliligtas, Diyos na mapagmahal, Diyos na mapagpatawad. Maraming salamat po, Panginoon. Dalangin ko po ang inyong lingkod, si Pastor Edric, Lord. Kasihan niyo po na yung banal na Espiritu at ang mensahe mo, Panginoon, makita ka po, Lord Jesus, sa bawat salita, sa bawat message, O God, na aming pong tatanggapin sa gabing ito. Ikaw lamang, dakilang Diyos, ang aming pong bibigyan ng karangalan, wala na pong iba. This is my prayer and declaration, O God. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. So, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Praise God. Welcome sa Global Harvest Christian Ministry online worship. Sige po, tayo po ay
sama-sama offer ang ating prayer of praise and worship and thanksgiving sa Diyos. Amen. Ito natin ito ng kanyang awitin. Agila. Ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Halika na, humayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na, magdala kalakasan sa presensya niya. Ito ang panahon na may puso ang magpapslay. Ito ang panahon na magbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na mag-apoy sa ngalan niya. Gawa ng diablo ay tutupukin na. Ito ang panahon din na puso ang magpapslay. Ito ang panahon na magbabalik loob sa Kanya. Sama-sama lang mag-apoy sa ngalan niya. Ang gawa ng diablo ay tutupukin na. Halika na, humayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na, dala kalakasan sa presensya niya. Amen. Ulat ng mga agila tayo may lilipad. Di mapapago natin mga pangkat. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na naghihina. Tulad ng mga agila tayo ay lilipad. Di mapapagod ating mga kapal. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nanghihina. Halika na, humayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na, at magdala kalakasan sa presensya niya. Halika na, humayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na, at magdala kalakasan sa presensya niya. Kalakasan
sa presensya niya. Kalakasan sa presensya niya. Blessed, joyful, and victorious evening po sa bawat po sa atin. And again, welcome back. Welcome back sa ating pong Global Harvest Ocean Ministry House Church Celebration po. Ang pong lingkod, Pastor Edric. Praise be to God. Sige po, tayo po ay let us just relax, no, in the presence of the Lord. At ating pong pagbulay-bulayan po ang message ng ating Panginoon tonight na po sa ating buhay. At shout out po sa bawat sa atin. Yan, evening. Okay, yung ating message po from the Lord tonight ay may title po na From Waiting to Winning. Yan, no? From Waiting to Winning. Tingnan mo natin yung message ni Lord sa gabi pong ito. Sabi ko nga, lahat naman ng message ng Panginoon ay very objective at napapanahon sa bawat sa atin, especially sa buhay ng bawat sa atin, maging sa situations po natin, tayo ay nasa panahon ng mga hamon ng ating buhay, ng hamon ng ating pong bansa. Let's just ask the Lord through this message, ano ba yung kanyang dinadalang mensahe po sa bawat sa atin personally, at maging sa ating family, at maging sa ating pong bansa. Pagkat ang message ng Panginoon is very personal sa buhay po ng bawat sa atin. So, from waiting to winning, yan po yung ating pong pag-aaralan. Ang ating pong anchor text, yan po ay makikita po natin yan po sa Isaiah chapter 40 verse 31. Yan po, no? Isaiah 40 verse 31. Basahin natin, no? Sa screen. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. So, yun po, napakasimpleng word ng Panginoon. And yet, napaka-powerful po sa buhay po ng bawat sa. Alright, so let us just dig in na natin po yung esensya at message ng Panginoon to this text, and the title ng ating message for tonight, From Waiting to Winning. Ang Isaiah 40:31, no? Just to give you a little background. Ang Isaiah 40:31 po ay galing po sa aklat ni Propeta Isaiah. At isa po sa mga, si Prophet Isaiah po, ay isa po sa mga major
prophets sa Lumang Tipan. Sa panahong ito, ang mga Israelita po ay nasa matinding kalungkutan at pagod. That's the background. No? Na-exile. No? Sila po sa Babylon at that time, sinulat po ito. Malayo po sa kanilang lupain at pakiramdam po nila ay iniwan na sila ng Diyos. Pakiramdam lang po nila yon, feeling lang po nila. Pero po sa gitna ng kanilang pagod at kawalan po ng pag-asa, nagbigay si Propeta Isaiah po, ng matinding mensahe ng pag-asa, lakas mula po sa Diyos. Kaya nga po sinabi niya na ang nagtitiwala sa Panginoon, right, ay magpapanibago ng lakas. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Okay? Tulad ng agilang muling nakalilipad ng mataas. Kaya po yung pong pinili natin na awit natin kanina sa praise and worship, katulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Hindi mapapagod ating mga pakpak. Ibig sabihin po, ang tunay po na kalakasan ay hindi galing po sa sarili po natin. Amen? Kundi po sa paghihintay at pagtitiwala po sa Diyos kahit po sa panahon ng paghihirap at hamon ng buhay. Now, this is the problem. Tingnan natin po yung problem po. The problem is this. The problem is many believers, or we call it followers of Jesus Christ or disciples of Jesus Christ, wants to soar, but few are willing to wait. No? We want the promise without the process. No? We want the victory without the waiting. So sa ating, alam niyo po yun, mabilis na mundo, ang paghihintay o waiting po ay parang pag-aaksaya ng oras. Why? So because we get frustrated when God's timing doesn't match our timeline. Number two, we start to doubt po, when with prayers, yung ating mga panalangin po ay delayed. We lose passion, nawawala yung apoy, yung init, yung sigla when progress seems slow. So, alam niyo, sinasabi po natin, minsan nagtitiwala tayo sa Diyos, right? We have faith to God. So, it's okay. Ngunit, kadalasan po ang ating mga aksyon po ay nagpapakita po na nagtitiwala tayo sa ating schedule ng higit pa sa kanyang kapangyarihan. Kaya po habang inihahanda po tayo ng Diyos na po sa paghihintay, madalas tayong nagrereklamo sa paghihintay. Amen? Aminin. Alright? Nagrereklamo tayo. Well, tagal naman, Lord. Kailan pa ito darating, Lord? No? Sa ating paghihintay. So we have so many reklamo, no? Complaints, no? Sa paghihintay po natin. So, kaya po ng mga Israelita sa ating pong text, Isaiah 40, no? Kung babasahin po ninyo the whole text ng Isaiah chapter 40, gaya po ng mga Israelita sa text natin, napagod po. Napagod po sa pagkakatapon. Sila po ay natapon, no? Na-disperse. No? Marami sa ngayon ang kaya ng mga Israelita, no po? Marahil tayo, ikaw at ako, marami sa ngayon ang napapagod. Amen? Sa pagkaantala, pagkainip, tanong natin, no? Panginoon, gaano kaya ito katagal, no? Gaano ang darating na sagot sa atin, no? Kailan darating ang tagumpay? Kailan darating ang katugunan sa aking hinihibik, sa aking panalangin at iniiyak? Marahil yun ang ating tinatanong. Bakit po napakatagal? Hanggang kailan ako maghihintay? Now, you know, brothers and sisters in Christ, the truth is, you know what is truth? Waiting test our faith. Ano po, yung paghihintay daw po ay nag-test, no? Sinusubukan ng ating pananampalataya more than anything else. So waiting, right? Let me repeat that. No? The truth is waiting tests our faith more than anything else. Why? Because it's in the waiting. Yan
po, we're tempted to give up, to take shortcuts, or to stop believing God's promises. That's why, that's why Prophet Isaiah gave this powerful reminder, Diyan po sa Isaiah chapter 40 verse 13. Sabi niya, those who wait, those who wait upon the Lord shall renew their strength. Wow, no? The problem is not that God is slow. Okay? The problem is that we stop trusting before the promise comes. So by the time we reach Isaiah 40:31, the prophet Isaiah is giving a promise to those who are weary of waiting. No? But they that wait upon the Lord, what? Shall renew their strength. Now, alam niyo po, ang talatang ito po ay hindi lamang naghihikayat. Ito po ay isang spiritual na reseta. Okay? Prescription. Spiritual prescriptions. Kung tayo, may sakit tayo, di ba? Binibigyan po tayo ng prescription ng mga doctors. So ito rin pong Isaiah 40:31 is what we call it spiritual prescription para po sa mga pagod, na kaluluwa katulad mo at katulad nating lahat. No? Sinasabi nito sa atin na ang paghihintay sa Diyos ay hindi po passive. Okay? Ito po isang active, umaasang pagtitiwala na gagawin po ng Diyos ang kanyang ipinangako sa kanyang perfectong panahon. Para po sa mga Israelita, again, as to give the background, historical background ng ating pag-aaral, nangangahulugan ito ng pag-asa na makauwi mula sa pagtatapon. Okay? Nabihag po sila Napunta sila, napadpad sila sa Babylon. Okay? Binihag po sila doon for so many long years. Para po sa atin ngayon, nangangahulugan ito ng pag-asa din na palalakasin, patitibayin, ibabalik at itataas tayo ng Diyos kahit po sa mga panahong ng ating paghihintay. Amen? So, ang tanong ko sa inyo, have you ever felt like you're stuck? No? Parang ang tagal ni Lord kumilos. You pray, you worship, you pray, read the Bible, you hope, you pray, you ministry, you pray, you hope, okay? You obey, pero parang walang nangyayari. Minsan, gusto mo nang sumuko, mag-give up. Kasi, parang walang progress. Walang sagot, walang pagbabago. Pero sabi ulit po na Isaiah 40:31, they that wait upon the Lord, sabi doon, shall renew their strength. Ang waiting po sa Bible, alam niyo po, pag sinabing waiting, paghihintay po sa Bible, hindi katulad po ng waiting po sa pila. Passive, walang ginagawa. Ang waiting po sa Bible, sa Panginoon, especially po ay active trust. Active trust. Ibig sabihin po, nagtitiwala ka habang umaasa ka. Wow, that's something. Nagtitiwala ka habang umaasa ka. At kapag natutunan mong maghintay sa paraan po ng Diyos, wow, hindi ka lang makakaligtas, mananalo ka pa. So tonight, tatlong prinsipyo yung gustong sabihin ng ating text, Isaiah 40:30, from waiting to winning. Number one, waiting is not wasting. Amen? Waiting is not wasting. Again, sabi doon, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. Alam niyo po, sa mata ng mundo, yan po, sa kaisipan ng mundo, sa pag-unawa po ng mundo, ang paghihintay po ay parang pag-aaksaya po ng oras. Okay? Pero po sa mata ng Diyos, listen to this, church, brothers and sisters in Christ, iba po ang perspektiba, iba po ang pagtingin at pag-unawa sa mata ng Diyos. Ang waiting po ay hindi wasting. Right? Ang ibig sabihin nito, habang ikaw ay naghihintay, may ginagawa si Lord sa loob mo at sa paligid mo. Amen?
Right? Again, sa Isaiah 40:31, sabi nun, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. So, ibig sabihin po, habang naghihintay ka at pinalakas ka ni Lord, hindi sayang. Okay? Ang oras na ginugugol mo saan? Sa panalangin, sa worship, sa pagsamba, lahat ng mga bagay na may kinalaman sa tinatawag nating spiritual development sa buhay mo. Hindi sayang ang pananampalataya, hindi sayang ang mga oras at panahon na ginugugol mo worshiping the Lord, honoring the Lord, serving the Lord and people, even pag-attend ng mga bagay na may kinalaman sa spiritual development ng buhay mo. Hindi sayang po yun. Baka hindi mo lang po nakikita kasi pero may binabago si Lord sa puso mo. Amen? Maaring binabago niya yung patience, trust, humility, endurance, etc., etc. Yung character development, ika nga. Ang waiting po sa Bible, mga kapatid, ay hindi pagiging tamad. Okay? Hindi ito walang ginagawa. Ang waiting po ay sa Bible ay aktibong pagtitiwala. Ibig sabihin, habang naghihintay ka, right, nagtitiwala kang si Lord ay kumikilos kahit hindi mo pa nakikita. Parang agila. Yan, oh. Sa ating awit kanina, hindi siya nagmamadaling lumipad. Hindi siya pagod, kakapampay, di ba? Di mapapagod. Sabi siya kanta, ating mga pakpa. Oh, di mapapagod. No? Pagtampay ng kanyang pakpak, even the midst of storms. Ha? Ang agila, alam niyo po, mas lalo, mas matibay, mas aktibo ng kanyang paglipad at pagtampay ng kanyang mga pakpak even in the strongest and devastated storms. No? Naghihintay siya ng, ng tamang hangin at pag dumating iyon, tataas po siya ng mas malakas at mas matibay. Alam niyo ba, research ko ng konti, yung agila ay one of the most, tawag dito, beautiful bird, no? Wonderful bird. Ang mga ibon, particular ang mga ibon, pag may bagyo at may unos, nagtatago. Yan, no? Pupunta sa mga bagay na kung saan sila po ay maging safe. But the eagle itself, ang agila, ibang klase. Pag may unos, may bagyo, ini-enjoy pa niya ang kanyang ang paglipad, hindi napapagod. At lalo, alam niyo po, tumataas siya, pailan lang at pailan lang. Ang bagyo pala ay wala doon sa pinakamataas na peak ng air. Kaya po yung agila, gusto niya pailan lang. At once na-reach niya yung atmosphere na kung saan walang bagyo, wow, that's something. So, kaya ang agila po, gustong-gusto niya na lumilipad. Kailan lang, pataas ng pataas at hindi napapagod. Kasi alam niya na sa kanyang pagtampay ng kanyang mga pakpak, nakikita niya yung lakas at sigla. So, ganun din po ang mga maghihintay sa Panginoon. Amen? Ganun din po mga naghihintay sa Panginoon. Hindi po naubusan ng lakas, sigla, at apoy. Kundi nare-renew ang strength po nila. Amen? So remember this, no? Remember this. Yung ating principle number 1, ano pong dapat nating ating pong ma-remember po dito. So don't think that you are wasting your time. Sige, basahin nga po natin, no? Para sabay-sabay tayo. So don't think that you are wasting your time. The Lord's delay is not denial. It is divine preparation. Wow. Divine preparation. He is doing something in your life before He gives you what you ask for. Ibig sabihin po, brothers and sisters in Christ, friends, hindi mo sinasayang ang oras mo kapag naghihintay ka kay Lord. Maaring parang walang nangyayari, no? Pero po sa totoo,
May ginagawa si Lord sa likod ng mga eksena ng buhay natin, no? Ang story ng buhay natin. Minsan akala natin kapag na-delay, ang sagot sa ating panalangin, ay ibig sabihin hindi narinig ito ni Lord. Pero tandaan mo kapatid, tandaan po natin, no? The Lord's delay is not His denial. It's His divine preparation. Ibig sabihin, hindi niya sinasabing no. Sinasabi niya lang na not yet. I'm still preparing you for something bigger, deeper, greater, and brighter sa buhay po natin. Amen? Habang hinihintay mo ang sagot, kapatid, pinaghahanda ka niya para sa sagot. Baka may binabago si Lord sa puso mo. Yan, no? Tinuturuan kang magtiwala. Baka may inaayos siya sa sitwasyon mo. Binubuksan niya ang tamang daan. O baka may tinatanggal. Yun, no? May tinatanggal siya sa buhay mo, sa karakter mo, o sa ugali mo na kailangan ay maalis mo. No? Mga bagay na ahadlang sa plano ng Diyos. So, karoon tayo ng reality check. No? Baka nga, no? Baka may gustong alisin, tanggalin sa mga ugali natin na kailangan ay magpa-correct, magpatanggal, magpa-rebuke tayo sa Holy Spirit. Kaya huwag kang mainip, umawalan ng pag-asa. Ang delay ni Lord ay hindi patunay po na nakalimutan ka na niya. Amen? Kundi patuloy po na inaalagaan ka niya. Kasi po, minsan, kung ibibigay niya po agad ang gusto natin, hindi pa natin kayang i-handle. Pero kapag dumating na po yung tamang oras, yung perfect time, sabi nga, He makes all things beautiful in His time, makikita mong worth it lahat ng paghihintay. Amen? So, hindi ka naghihintay ng walang kabuluhan. Right? God is shaping you while you're waiting for what you're praying for. So that's number 1. Number 2 principle, waiting builds spiritual strength. No? Sabi ko ulit sa Isaiah 40:31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Amen? Ibig sabihin po, kapag naghihintay ka kay Lord, lumalakas ka, hindi po nangihina. Amen? Sabihin mo nga, lumalakas ako, hindi nangihina while waiting for God. Pero hindi po ito physical strength lang, no? Na pinag-uusapan natin, kundi spiritual strength. Sabi po, sa panahon ng paghihintay, ano niyo po yun? Tinuturuan po tayo ni Lord na magtiwala kahit walang nakikitang resulta. At diyan po, lumalakas ang pananampalataya mo habang hindi mo pa nakikita ang sagot. Natututo tayong kumapit po sa kanyang mga pangako at hindi po sa anumang mga sitwasyon sa ating buhay. Parang sa gym, di ba? Alam niyo po ako, everyday, meron akong, hindi naman ako nag-gym, pero at least everyday meron akong 30 minutes na exercise. Habang nag-exercise ka, di ba? Sa gym, no? Kapag gusto mong lumakas, sumigla, tumibay, no? Mag-build ng muscles, kailangan mong magbuhat ng mga dumbbells, ng mga pag-exercise sa gym. At habang paulit-ulit mong ginagawa yon, no? Di ba? Ano po nangyayari? Lumalakas, no? Tumitibay, no? Nade-develop ang mga muscles natin. Alam niyo po, kapatid, mga kaibigan, no? Ganun din po sa ating spiritual life, sa ating spiritual journey. Ang paghihintay po, ang ating tinatawag spiritual workout. Amen? Diyan pinapatatag, pinapatibay, no? Pinapalusog, okay? The Lord ang ating tinatawag nating faith muscles. Yan, dahil po our spiritual workout. So, kumusta ang ating spiritual workout? No? Araw-araw, pag ikaw nagkakaroon ng spiritual workout, you expect, no, magkakaroon ng faith muscles. Amen? So, each day of delay, remember this, no, brothers and sisters in Christ, each day of delay teaches your patience, no, strengthen your courage, and shapes your heart to know how to
wait for His right timing. No? Kaya huwag kang matakot sa waiting season mo. Maaaring ikaw ngayon ay nasa ating waiting season na kami po. Kasi po, ang Global Harvest Goshen Ministry ay nasa church planting. Okay? So kami, our family now is in waiting season. Preparation season, transition season. Ang tawag ko po niya, divine preparation. So waiting season mo, no? Yan ang panahon, no, ng pagpapalakas ni Lord sa iyo, kapatid, no? Kasi kung lahat ng gusto mo, yan, no, ay ibibigay agad, sabi ko nga po, hindi lalaki ang pananampalataya mo. Pero kapag natutunan mong maghintay, matututunan mo ring magtiwala ng buo. So remember this, no, principle number 2, ano pong dapat natin pong maalala po dito. Remember this, waiting time is what? Training time. Amen? And while you wait, sabi diyan, the Lord Himself strengthens you. Amen? Ibig sabihin, kapag pinaghihintay ka ni Lord, wait ka lang, sabi niya, nasa waiting season ka, hindi ibig sabihin po ay pinaparusahan ka niya, tinitrain ka niya, kapatid. No? Ang waiting time mo ay training time. So sabihin mo, ang waiting time ko ay training time. No? Ibig sabihin, habang ikaw at ako po ay naghihintay, hindi mo lang tinatapos ang panahon, ano po, may tinatapos si Lord sa loob natin. Amen? Tinuturuan ka niyang maging matatag, matibay, matyaga, mabait, masunurhin, at handa sa mas malaking pagpapala sa darating. Now, tanong ko sa inyo, gusto niyo ba ng mas malaking pagpapala? Amen? Gusto niyo ba ng mas malaking breakthrough sa buhay natin? Kailangan tayong maghintay. Alright? Sa panahon po ng paghintay, alam niyo po, sa panahon po ng paghihintay, natututo kang, number 1, magtiwala kahit walang nakikita. Natututo kang magdasal kahit walang sagot. Natututo kang magpuri, sumamba, maglingkod, manampalataya kahit hindi mo pa hawak po ang pangako. No? At habang naghihintay ka, kapatid, kaibigan, si Lord mismo po ang nagpapalakas sa iyo. Amen? Hindi lang niya ibinibigay, sabi niya, ang lakas, siya mismo po ang lakas mo. God is our strength. Yung po isang kanta, no? God is the strength of my heart. Yan po sinasabi, no? God is the strength of my heart. Yan, sabi sa Isaiah 40:31, they that wait upon the Lord shall renew their strength. So, ibig po sabihin, no po, sa bawat araw ng paghihintay, ina-update po ni Lord, no? Alam niyo, si Lord nag-update din, no? Nag-update si Lord, ang lakas mo, parang spiritual recharge. Diba? Habang nagtitiwala ka, habang nananalangin ka, nagpupuri, sumasambat, naglilingkod, habang patuloy kang umaasa, no? Siya po ang nagbibigay ng bagong sigla, bagong pananampalataya, at bagong pag-asa. So brothers and sisters in Christ, friends, no? Don't think po the time you wait is wasted, right? During that time, remember this, during that time, the Lord is preparing, transitioning you for the next level of your life. You are not being rested, you are being prepared. So number 3 principle and last, from waiting to winning is this. Waiting leads to winning. Wow, hallelujah. Waiting leads to winning, no? Basahin natin ulit yung text natin. Isaiah 40:31. They shall mount up with wings as eagles. Amen? Sabi doon, they shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Alam niyo po, makikita po natin dito na ang dulo, sabi mo, ang dulo ng paghihintay, ano po? Palagay ulit niyo, ano ang dulo ng paghihintay? Tagumpay. Ang dulo ng waiting season mo is winning season. Amen? Sabi ko nga po kanina, kung mayroon pong waiting season, hindi papayag po ang Diyos na hindi ka magkaroon ng winning season. So, hindi po nagtapos si Lord
doon sabi niya, they shall mount up with wings. Pero sabi doon, nagtapos siya doon, sabi niya, they shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Kapatid, ulitin ko po, makikita po natin dito ng dulo ng paghihintay mo ay may tagumpay. The wait is not in vain, actually, because in the end, there is a winner. Amen? Are you a winner? Sino gusto maging winner? Taas ang kamay. Are you a winner? You declare, I am a winner. I am victorious. I am a conqueror. Yes. So, nasa waiting season ka, may winner season sa buhay mo kapag natutunan mong maghintay, kapatid, sa tamang paraan, hindi nagrereklamo, kundi nagtitiwala. Alam nyo, darating po ang araw, no, na makikita mong worth it. Worth it po lahat ng yung pag-iyak, yung dasal, ang yung pagtitiis sa buhay. So, hindi ko alam kung ano mga iniiyak mo, ano mga dasal mo, ano mga pagtitiis mo sa buhay. Pero alam niyo po, worth it po yan sa lahat ng mga naghihintay at nagtitiwala sa Ang mga paghihintay kay Lord, alam niyo po, ay hindi po talunan. Amen? Hindi ka talunan. You're not a loser. Okay? Kahit pamatagal ka sa waiting season mo, hindi talunan. Siya po ang tunay na panalo. Amen? Kasi hindi po sila umaasa sa sarili nilang lakas, kundi po sa kapangyarihan po ng Diyos. Sabi nga ho, parang agila, no? Hindi ito tumatalon agad para lumipad. Naghihintay po siya ng tamang hangin, ng tamang timing. At pag dumating iyon, isang lipad lang, nasa taas na siya. Alam niyo po, ganoon din po tayo, brothers and sisters in Christ, friend. Ganoon din po tayo. You know, kung marunong tayong maghintay kay Lord, siya mismo po ang mag-aangat sa atin sa tamang oras at tamang panahon. So, if you persevere, right? Listen to this, church, brothers and sisters in Christ, friend. If you persevere, trust and don't give up, okay? The day will come when you can say, this is why the Lord made me wait. No? Kaya ang waiting season mo po ay nagbubunga ng winning season. Ang faith mo sa gitna ng delay ang nagdadala sa iyo sa tagumpay. Amen? So, let me end our text or our message for tonight, waiting leads to winning. May isang magsasaka po, no? Farmer, nagtanim po ng binhi ng kawayan, bamboo. Araw-araw niya itong dinidiligan, naalagaan, pinaprotektahan, at inaawitan pa nga minsan, di ba? Ganyan yung mga farmers, tayong mga mahilig magtanim. Makawit tayo, nakawitan, hindi lang nag-aalaga, dinidiligan, reflecta, araw-araw ginagawa niya. Lumipas po ang isang taon, walang tumubo. Yan, no? 2 taon, wala pa rin. 3 taon, wala pa rin siyang nakitang dahon o sanga sa kabila ng kanyang matyagang pagdidilig, pag-aalaga, pag-protect sa bamboo na ito. In 3 years, wala siyang nakitang dahon o sanga. Pero hindi po siya tumigil. Alright? Patuloy siya naghintay, nagtiwala na may ginagawa si Lord sa ilalim po ng lupa. Sa ilalim ng lupa. Pagdating po ng 2 taon, 5 years, biglang tumubo po ang kawayan. No? At sa loob lang ng ilang linggo, umabot ito ng higit sa 30 feet. Can you imagine? Staggering height. 30 feet. Ang tanong, lumago ba ang kawayan sa loob lamang ng 1 linggo? Hindi po. Lumalago na pala ito sa ilalim ng lupa sa loob ng 5 taon. Seemingly, yung panlabas, yung outer, hindi nakikita yung pagtubo ng kawayan. Pero beneath, sa ilalim, sa root, doon pala po ay nagkakaroon ng paglago. Doon pinapatatag ni Lord ang ugat nito para kapag lumaki na, kaya nitong tumayo ng matibay.
Brothers and sisters in Christ, it's the same. It's the same in our lives. Di ba? Sometimes it seems like, nothing is happening. But, in reality, the Lord, the good God, our good God is strengthening something beneath the soil of your faith. While you wait, He is what? Deepening your roots in trust, in hope, and in obedience. At kapag dumating na po ang tamang oras, lalago ka bigla, mabilis, matatag, at malakas. Ang tanong, lumalakas ka ba? Sumisigla ka ba? Tumatatag ka ba? Ilang taon ka na po sa pananampalataya? How old are you now? Tanungin mo sarili mo, ilang taon na kaya ako sa pananampalataya? O ilang taon ka na? Have you seen you? Nakikita mo ba ang sarili mo sa edad mo na ikaw ay matatag, malakas, tumitibay at mananampalataya? O wala? Alam mo, doon mo makikita na ang paghihintay mo ay nagdadala sa panalo mo. So it's reality check. Kung nasaan ka man ngayon, ang edad mo ngayon, sitwasyon mo ngayon, reality check. Matatag ba ako? May pananampalataya ba ako? May pagtitiwala ba ako? O what? It's your choice. It's your life anyway. Let's check. You check your life. You check your faith. You check your personal life with God. Kaya kapatid, huwag kang sumuko. Right? Kung naghihintay ka ngayon, tandaan mo, hindi ka nabibigo. Pinaghahanda ka ni Lord sa tagumpay. So remember this, no? Our final principle number 2. Remember, waiting leads to winning. Yan, no? Remember, okay? Waiting leads to winning because, why? The one who waits on God never walks alone. Amen? Ang totoong tagumpay po, hindi lang makuha mo ang gusto mo, kundi makasama mo si Lord habang hinihintay mo ito. Kaya sinasabi natin, waiting leads to winning because the one who waits on God never walks alone. Kapag marunong kang maghintay kay Lord, hindi ka talo. Bakit? Why? Bakit po? Bakit, Pastor? Kasi po, habang naghihintay ka, si Lord mismo ang kasama mo sa bawat hakbang. Wow. Can you imagine? Our Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, 3 in 1, is with you. Walks with you. Even in the storms or even in the most challenging times of buhay po natin. Sometimes we think of the waiting season as a season of absence. But, in reality, it is a season of presence. Right? While the Lord is maybe your thinking is silent, He is still there. While there seems to be no answer, He's still holding your hand, holding your life, holding your future. Hindi mo man agad makuha ang gusto mo, holding your plans. Pero may mas mahalaga kang natatanggap. Ano po yun? Ang kanyang presensya at kapayapaan. At yan po ang tunay po na panalo. Amen? Hallelujah. At yan po ang tunay na panalo. Kasi kahit wala ka pang tagumpay, maybe sa panlabas, may tagumpay ka na sa loob. Yung tiwala mong hindi bumitaw kay Lord. Sabi nga sa Isaiah 40:31, they shall walk and not faint. No, this means that you can keep on walking and walking and walking and living in God even when it's hard because you're not alone. Amen? You're not alone. Sabi mo nga, I'm not alone. Amen? Kaya tandaan mo kapatid, kapag naghihintay ka kasama si Lord, hindi ka manapag-iwanan. Kapag naghihintay ka sa tulong niya, hindi ka bibitawan. At kapag naghihintay ka ng may pananampalataya, kapatid, may pag-asa, wow, siguradong may panalo sa dulo. Sabi mo, ako yun! Ako yun! May panalo sa dulo. Now, what is the promise? Ano pong pangako ng Diyos sa atin sa gabing ito, sa ating pong message while from waiting to winning? Waiting leads to winning because when you walk with God, promise. Yan. When you walk with God, sabi doon, every step
even the slow ones bring you closer to victory. Wow, wow, hallelujah, hallelujah. No, waiting leads to victory, to winning kasi kapag naglalakad ka kasama si Lord, hindi sayang, hindi mabagal ang hakbang mo. Kahit mabagal ang hakbang mo, bawat araw po, alam niyo po, ng paghihintay ay hakbang papalapit sa tagumpay na inahanda po niya para po sa iyo, yung family and ministry. Hindi po mahalaga kung gaano kabagal, kapatid. Ang mahalaga, ano mahalaga, kasama mo siya sa paglalakad. Amen? At kapag kasama mo si Lord, wow, Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, siguradong hindi mo malalampasan ang panalo. Amen? Siguradong hindi mo malalampasan ang panalo. Kasi kasama mo po ang Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit. Kaya sabi po doon, Hebrews 29:31, if God is before us, who can be against us? If God is before us, who can be against us, kapatid? So let's declare this prayer of declaration tonight. Sabay-sabay po nating sabihin itong declaration, with all your heart, right? Sabay-sabay po tayo. Okay? 1, 2, 3. Lord, as I wait, strengthen me. I will not give up, because I know that at the end of my waiting season, there is winning season. Amen? Hallelujah. Kapatid, kaibigan, kung nasa panahon ka ng paghihintay ngayon, huwag kang sumuko. Right? Huwag kang mainip. Patuloy kang magtiwala at maglakad kasama si Lord araw-araw. Okay? Sa bawat panalangin, bawat luha, at bawat pagsuko ng sarili mo po sa Kanya, inaayos niya ang daan mo patungo po sa tagumpay. Amen? Kaya imbis na tanungin, Lord, kailan? Sabihin mo, Lord, salamat. Amen? Kasi habang naghihintay ako, kasama kita. Dahil sa dulo ng paghihintay ko, may panalong paghihintay. So, alam niyo po, sabi ko nga po, what is the message of this text, Isaiah 40:31, from waiting to winning, sa sitwasyon ng ating bansa ngayon? Now, here is the message. Sa gitna po ng krisis, alam po natin, sa Pilipinas, sa ating bansang Pilipinas, di ba? Ano po ang mga krisis na taas presyo, kahirapan, kalamidad, kaguluhan, corruption, issues, madali tayong, mapagod, nainis, mawala ng pag-asa, di ba? Pero po, again, sabi ng Diyos sa atin, those who wait upon the Lord will renew their strength. Ibig po sabihin, ang panahon po ng paghihintay ay hindi panahon ng pagtatalo. Kahit dumadaan po tayo ngayon sa iba't ibang mga hamon, bagyo, kalamidad, earthquake. Isama na natin po ngayon dyan ang issue ng ating gobyerno. Right? Nangyayari sa ating gobyerno. Kapatid, ang panahon ng paghihintay, hindi panahon ng pagtatalo, kundi panahon ng pagpapatatag. Habang naghihintay tayo bilang Pilipino sa pagbabago na ginagawa ng Diyos, alam niyo po, Abba Father, Lord Jesus, Holy Spirit, ay kumikilos din. Amen? Remember, nagtataguyod ng bagong pag-asa, bumubuo ng mga pusong handang maglingkod, at nagtatransform, nag-prepare. Meron siyang ginagawang transition and preparation sa buhay natin. Personally, collectively, sa ating bansang Pilipinas. Kaya kahit tila mabagal po ang proseso ng nangyayari po sa ating bansa ngayon, tandaan po natin, mga kapatid, kababayan, mga minamahal kong kababayan, mahal natin ang Pilipinas, mahal natin ang ating bansa. Ang mga taong marunong maghintay sa Diyos sa gitna ng mga nangyayari sa ating pong bansa, sila po ang tunay. Ikaw at tayo ang tunay na magwawagi sa tamang panahon kapag tayo po ay nagtiwala ng walang pag-iimbot at walang pag-aalinlangan sa ating buhay. So, nasa panahon po tayo ng ating panalangin po.
Meron tayong mga personal prayer, meron tayong panalangin. Samahan po ninyo po ako sa ating prayer, ating closing prayer, and then yung benediction po. Let us just come, brothers and sisters in Christ, to the very throne of our Abba Father, Lord Jesus and Holy Spirit. His grace and mercy ay sapat po sa bawat sa atin. Sino ka man, ano ka man, let's just come before the throne of the grace of God. And I believe in my heart, God is always still sit on the throne. He's still in control. So let us just surrender, give to Him yung ating pong mga panalangin. So let us pray. Let's pray. Our Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, we just want to praise you, to thank you for the gentle reminder ng iyong message for tonight from Isaiah 40:31. Na ang tunay po na lakas ay hindi galing po sa amin, kundi po sa iyo. Maraming salamat po, Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit. Dahil kahit po sa panahon ng paghihintay, ikaw po ay tapat, sapat, at kumikilos. Turuan mo kami po na magtiwala kahit hindi namin nakikita ang sagot sa ngayon. Bigyan mo kami ng pusong marunong maghintay ng may pananampalataya. Hindi nagrereklamo, kundi nagtitiwala sa iyong tamang oras. Our Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, maybe, some of us, or all of us here, if we are tired, oh God, replace us with new strength. If we are weak, replace us with new hope. And if we are in doubt, fill us, O Lord, fill us, Abba Father, Lord Jesus and Holy Spirit, fill us with the peace that comes from you. Thank you, we praise you, we glorify your name, Lord, for we know, our waiting season leads to winning season. Because as we walk with you, our victory is sure, is certain, because you are our victory, O God. This is something we can hold on. We don't know the future, but we know who holds the future. It's that's you, O God, who holds the future of our life, our ministry, even the future of our nation, our beloved nation, Philippines. We just want to lift up to you, O God, ang mga situations, ang mga challenges po na kinakaharap ng bawat sa amin, even po ang iyong bansang Pilipinas. So Lord, even in the midst of all these problems and crisis na kinakaharap po ng aming bansang Pilipinas, we declare that Philippines is for Jesus. That you love, that you bless, O Lord. But we declare and we prophesy that breakthrough is coming. Breakthrough is coming. These things na nangyayari po sa amin, sa aming bansa, maging sa buong mundo, is just your preparation, your transformation sa buhay po ng bawat sa amin. So Lord, we hold on to your promise according to Isaiah 40:31. We will hold on, Lord, just like an eagle, Lord, just like an eagle, magpapanibagong sigla, magpapanibagong lakas, sapagkat kayo po ang kasama namin sa aming buhay, even in the midst of all difficulties, trials, situations, and challenges po. So, Lord, I pray and bless your people right now, sa mga kapatid po namin na narito, worshiping with us online, and even po yung maging replay ng online worship celebration. Lord, I pray that all the prayers, petition, requests before the very throne of your grace is yes and amen. It's done deal and sealed in your time. You make all things beautiful. This is our prayer, this is our declaration in the mighty name, the sweetest name, in the matchless name, the most powerful name, the big and one powerful name of our Jesus Christ. We pray. At ngayon, mga kapatid, tanggapin natin po ang pagpapala ng ating Diyos. Pagpalain ka ng Panginoon, kapatid, ng bagong lakas sa bawat paghihintay, ng pag-asang hindi nauubos, at ng pananampalatayang hindi sumusuko.
lumakad ka sa kapayapaan ng Diyos, lumipad sa biyaya ng kanyang Espiritu, at tumakbo sa tagumpay na inanda niya para sa iyo. So, brothers and sisters in Christ, the Lord bless you and keep you. May His strength renew you, and may your waiting season lead you to winning season. I bless you now in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. So again, God bless po and shalom.